Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Sa kabila ng krisis na nararanasan ngayon dahil sa sobrang taas ng presyo ng langis, marami pa rin sa ating mga kababayan ang bibiyahe pauwi ng probinsya ngayong darating ng long holiday. Nitong weekend, dagsana ang mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal, Exchange o PITX. At may ilan sa kanila ang nahihirapan ng makakuha ng tiket sa bus, lalo na ang mga pauwi ng Bicol. May hataw na balita si Joan Nano. Mahaba na ang pila ng mga pasahero nitong weekend sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX dahil sa dagsa ng mga uuwi sa probinsya. Kahit pa marami ang umaangal sa sobrang mahal ng presyo ng diesel at gasolina, may ilan sa ating mga kababayan ang tila hindi yan alintana at gusto pa rin makauwi ng probinsya upang masamantala ang mahabang bakasyon. Pero ang problema, pahirapan na ang makakuha ng tiket sa bus gaya na lamang sa ruta ng Bicol. Akala ko kasi medyo kaunti pa yung taong uuwi. Wala, maraming tao haba ng pila. Mahirap nga po eh. Kasi kahit senior, kailangan mo pa rin pumila, walang priority. Mahirap po, galing na ho kami doon sa kabila. Hindi kami nakakuha, pinalis kami puno na raw. Bagaman marami ang nahihirapan at talagang pumipila ng matagal at mahaba, may ilan sa mga pasahero ang matyaga pa rin naghihintay at nagbabakasakali na makakuha ng tiket. Yun nga lang, ubusan na po yung maaga na aalis na bus po. Maaga ko kanina, kaya lang po is 4 p.m. pa talaga yung bus na sasakyan ko kasi puno na daw po yung 1:30. Ay, mag-aabang na lang po ng ano dyan, yung mga panaga, kahit tabako. Pagka walang makuhang Batay sa datos ng pamunuan ng PITX, as of March 30, 2026, mahigit 78% na ng mga biyahe pa Bicol ang fully booked na. Habang punuan na rin ang mga biyahe sa ruta ng Laguna, Batangas, Quezon at Mindoro, pati na ang ilang ruta sa Visayas at Mindanao. Kahapon lamang March 29, umabot sa mahigit 118,700 ang foot count sa PITX hanggang alas 4 ng hapon. Kaakibat nito ay ipinatutupad ang mahigpit na seguridad sa terminal, kaalinsabay ang paalala sa mga pasahero na ingatan ang kanilang mga bagahe pati na ang may mga kasamang maliliit na bata upang hindi mawaglit ang mga ito. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Aabot sa mahigit 1,297 mga bus ang nabigyan ng Special Permit ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB para tugunan ang inaasahang dagsa ng mga pasaherong bibiyahe ng probinsya ngayong long holiday. At dahil sa sobrang taas ng presyo ng langis, inaasahan na ng LTFRB na marami sa ating mga kababayan ang mas pipiliin na mag-commute kaysa gumamit ng sariling sasakyan. Ayon sa LTFRB, patuloy silang magmamonitor para alamin kung may pangangailangan ng pagdaragdag sa bilang ng mga bus na bibiyahe. Mahigpit naman ang bilin ng ahensya sa mga bus operator pati na sa mga driver at konduktor na gawin ang iba yung pag-iingat at tiyaking nakakondisyon ng kanilang mga sarili pati na ang bus na kanilang minamaneho upang makaiwas sa aksidente. Hataw Balita ngayon. Ngayong inaasahan na ang pagbiyahe ng ating mga kababayan pauwi ng mga probinsya. Muling nagpaalala ang Maritime Industry Authority o Marina sa mga dapat na gawin sakaling mayroong emergency situation sa barko o bangka. Tiniyak naman ng ahensya ang mga hakbang na kanilang ginagawa para sa ligtas na pagbiyahe ng mga sasakyang pandagat. May humahataw na balita si Asher Cadapan Jr.
Batid ng Maritime Industry Authority o Marina na hindi lahat ng ating mga kababayan ay lubos na nauunawaan ng mga safety equipment at pasilidad sa mga sasakyang pandagat. At ngayong panahon na naman kung saan dagsa ang mga pasahero sa mga pantalan para umuwi sa mga probinsya, muling binigyan diin ng Marina na mahalagang alam ng ating mga kababayan ang mga bagay na dapat gawin tuwing emergency situation sa barko o bangka sa gitna ng paglalayag. Paliwanag ni Marina Administrator Sonia Malaluan, may sapat na kagamitan ng mga barko at bangka kabilang na ang life vest, lifeboat at life raft. Ngunit kung hindi makikita ang mga ito ng mga pasahero sa panahon ng pangangailangan ay hindi rin ito magagamit. Paano ba kapag sasakay sa mga bangka at sa mga barko, hindi lang basta sumasakay, pero aalamin natin saan nakalagay ang life vest, saan ba ang mga exits, dahil ito ay mga mahalagang paalala na kung magkaroon ng emergency, alam nila ang dapat gawin. Hindi ito magko-contribute dun sa panic situation dahil kampante sila, nakakuha sila ng life vest at handa sila dun sa emergency na nangyayari. Upang maipaunawa sa publiko at maging mas ligtas ang pagbiyahe sa karagatan, patuloy na nagsasagawa ang Marina ng Awareness Caravan. Alinsunod dito sa Ligtas Biyaheng Dagat Program na isa sa mga programa ng ahensya katuwang ang mga lokal na pamahalaan, coastal communities, maging ang mga pasahero. Bukod dito, nagsasagawa rin sila ng nationwide validation inspection upang matiyak ang compliance sa mga bangka at barko sa safety requirements. Sa Boracay Island, personal na nagpupunta ang mga tauhan ng Marina para magsagawa ng mobile licensing sa mga operator ng mga sasakyang pandagat sa isla. Kabilang na dito ang mga passenger liner na naghahatid ng pasahero sa pagitan ng isla at mainland ng Malay. Gayun din ang mga bangka gaya ng mga ginagamit sa island hopping, recreational boats at water sports para sa mga turista. Every year, nagre-renew sila ng documents kasi required sila to, yung i-repair yung vessel every year, yung annual dry docking as required by the regulation. Nagdi-deploy kami dito ng staff every month, parang may 1 week dito. Pero doon sa office, Katikan office, meron kaming staff talaga everyday na nagre-receive din ng mga application. Ini-inspection rin ng Marina maging ang pagpapagawa pa lang ng mga sasakyang pandagat upang matiyak na ligtas ang pagbiyahe nito. There is IS 2008 code ng Marina na ina-adapt ng Marina for stability. So there is also a design requirement ng structural integrity ng hull. So there is also what we call yung flooding control, yung placement ng mga transverse bulkhead niyan para for damage stability. So pag may damage, hindi agad malulubog. So yun ang kino-comply natin. Sinasanay rin nila ang mga kawani ng barko at bangka para husayin ang kanilang kaalaman sa mga dapat na gawin kung may sakuna habang bumabiyahe sa karagatan. So, Modified Basic Safety Training gives them awareness on the safety aspects ng paglalakbay, as well as, ma'am, yung sa first aid nila. Inaatasan rin ng Marina ang ligtas na operasyon ng mga barko na naghahatid ng mas maraming bilang ng mga pasahero papunta o mula sa mga probinsya. From time to time, sir, yung mga machineries namin, proper maintenance po yung ginagawa namin para iwas po yung pagkakaberya sa during voyage. Yun po kasi, sir, yung iniiwasan natin lalong-lalo na po yung generator natin saka yung main engine. Kasi mahirap po tumakbo yung isang barko kung iisa lang ang makina and iisa lang po yung generator. At hindi rin po namin ginagawa yun na ibabiyahe na talagang sira po yung isa doon sa dalawa na yun. Pagdating ng 10 meters deep, mag-release itong lahat ng life raft. Kung manually naman, ito ang hilahin. 3 tao, 2 tao mag-area. Ito, i-area mo na to, tapos hilahin to ng mga 6 meters yata, 10 meters, tapos itag siya bigla para mag-activate yung CO2 sa loob, mag-open siya. Binigyan diin naman ng Marina na ang kaligtasan sa karagatan ay responsibilidad ng bawat isa, pangunahin na ng gobyerno, ship owners at mga nagpapatakbo ng barko, gayon din ng mga pasahero. Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita ngayon.
Nag-inspeksyon kahapon sa Ninoy Aquino International Airport si Transportation Secretary Banoy Lopez upang tiyakin ang kahandaan ng paliparan para sa inaasang dagsa ng mga pasahero ngayong long holiday. Pinuntahan ng kalihim ang 3 terminal ng NAIA kung saan ininspeksyon nito ang mga check-in counter, self-check-in kiosks, general aviation, one-stop shop, immigration, e-gates at mga waiting area sa airport. Naglagay ang DOTR at management ng NAIA ng help desk sa paliparan para maalalayan at maasikaso ang mga pasahero na nangangailangan ng tulong. Sa pagtaya ng management ng NAIA, maaaring umabot sa 150,000 ang average daily passenger sa NAIA ngayong linggo. Hataw Balita ngayon! Nagbalala ang Bureau of Immigration sa mga kababayan nating bibiyahe ngayong long holiday na agahan ang pagpunta sa airport at ihanda ang kinakailangang mga dokumento upang hindi maiwan ng kanilang flight. May humahataw na balita si Dante Amento. Bagaman sa Huwebes pa ang opisyal na simula ng mahabang bakasyon, ngayon pa lamang ay dagsana ang mga pasahero sa ilang mga airport sa bansa. Kaugnay nito, nagpaalala ang Bureau of Immigration sa mga biyahero na agahan ang pagpunta sa airport. Bili ng immigration sa mga pasahero dumating ng 3 oras na mas maaga bago ang kanilang flight upang matiyak na handa na ang lahat ng kinakailangang mga dokumento at proseso na dapat pagdaanan bago sila makasakay ng eroplano. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, sa ngayon ay nag-deploy na sila ng sapat na mga tauhan pangunahin na sa mga international airports sa bansa upang ma-accommodate ang lahat ng mga pasahero. Para sa mga dayuhan na nanatili sa Pilipinas ng mahigit sa 6 na buwan, kailangan na kumuha ng Immigration Clearance Certificate o ECC bago umalis. Ang mga rehistradong dayuhan na may ACRI cards ay pinapayuhang kumuha ng kanilang re-entry permits ng maaga sa mga opisina ng BI o sa BI One-Stop Shop sa NAIA. Samantala, ang mga empleyado ng pamahalaan na bibiyahe sa labas ng bansa kahit pa para sa personal na dahilan ay obligadong magpakita ng travel authority mula sa kanilang mga ahensya. Ang mga bata o minor de edad na mag-isang bibiyahe ay kailangang kumuha ng kaukulang travel clearance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Binigyang diin ni Viado na ang maagang pag-aasikaso ng mga kinakailangang permit ay makatutulong upang mabawasan ang haba ng pila sa immigration. Patuloy din ang paggamit ng e-gate system na nagpapabilis sa proseso sa mga counter. Bukod dito, pinapaalalahanan ang lahat na mag-fill out ng kanilang e-travel sa website na etravel.gov.ph o sa eGov.ph Super App na magagamit ng libre. Dante Amento, humahataw sa balita ngayon. Gaya ng iba pang ahensya sa ilalim ng Transportation Department, kaisa rin ang Land Transportation Office sa mga nakikibahagi sa Oplan Biyaheng Ayos para masiguro ang ligtas na pagbiyahe ng ating mga kababayan para sa long holiday. Kasama sa mga tinututukan ng LTO ang pagsusuri sa kaligtasan ng mga pampublikong sasakyan at mahigpit na pagbabantay laban sa mga kolorum. Kabilang na rin dito ang pagpapatupad ng ilang mga batas gaya ng paggamit ng seatbelt, pagbabawal sa paggamit ng cellphone habang nagmamaneho, at ang mga batas para sa kaligtasan ng mga bata sa mga sasakyan. Gayon din ang pagtitiyak sa tamang bayad sa pamasahe at pagpigil sa mga pasahero gamit ang mystery rider. Bahagi rin ng trabaho ng LTO ang pagsasagawa ng random drug testing sa mga driver, gayon din ang pagsusuri kung nakainom ng alak ang mga ito bago magmaneho. Layon pa rin ito na masiguro na nasa maayos na kondisyon ang mga driver at konduktor para na rin sa kaligtasan ng mga pasahero. Hataw Balita ngayon! Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, nagbigay ng ilang paalala ang LTFRB para sa ligtas na pagbiyahe ng ating mga kababayan ngayong mahabang bakasyon. Una sa mga bili ng LTFRB na i-check ang schedule ng biyahe at mag-advance booking kung maaari para maiwasan ang abala sa terminal. Planuhin ang oras ng pag-alis at iwasan ang last minute na biyahe.
Ihanda ang kinakailangang mga dokumento at tiket bago umalis ng bahay. Mag-empake ng maayos at magdala lamang ng sapat na gamit para sa mas maginhawang pagbiyahe. Dapat ding siguraduhin na otorisado o lehitimo ang sasakyan para sa ligtas na paglalakbay. Paalala din ng LTFRB, nagsisimula ang maayos na pagbabiyahe kung mayroong maagang paghahanda. Hataw Balita ngayon. Samantala, ipatutupad na ng Department of Health ang Code White Alert simula ngayong araw, March 30, kaugnay ng long holiday. Sa ilalim nito, naka-standby 24/7 ang mga ospital at health emergency teams para tumugon sa aksidente, injury at iba pang mga emergency hanggang araw ng Biyernes, April 6. Ayon po kay DOH spokesperson, Assistant Secretary Albert Domingo, mahalaga pa rin ang pag-iingat ng publiko tulad ng pag-inom ng sapat na tubig sa gitna ng init ng panahon. Maaari ring tumawag sa 911 ang mga nangangailangan ng agarang tulong habang inaasahan ang pagdami ng biyahero sa buong bansa. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Meralco na maasahan at tuloy-tuloy ang supply ng kuryente sa kanilang mga nasasakupan ngayong long holiday. Ayon kay Joe Saldariaga, naka-standby 24/7 ang kanilang mga response team para sa anumang power-related concerns. Pinalalahanan din ng Meralco ang publiko na iwasan ang overloading sa mga outlets at kung aalis ng bahay ay huwag kalimutang tanggalin sa saksakan ang mga appliances. Maaari namang makipag-ugnayan ang mga customers sa Meralco sa pamamagitan ng hotline, mobile app at social media para sa agarang tulong. Hataw Balita ngayon. Magsisimula na ipatupad ngayong araw ng Lunes, March 30, ang adjustment sa oras ng mga mall, hindi lamang sa Metro Manila kundi maging sa mga probinsya. Nauna nang inanunsyo ng Malacanang o ng malalaking mall sa bansa ang pagbabawas sa oras ng kanilang operasyon bilang bahagi ng pakikisa sa panawagan ng pamahalaan na magtipid sa konsumo ng enerhiya sa gitna ng nararanasang krisis sa langis. Simula ngayong araw, magbubukas ang mga mall mula alas 11 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes. Habang alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi naman ang operasyon tuwing weekend o sa mga araw ng Sabado at Linggo. Hataw Balita ngayon. Masayang ibinahagi ng Department of Energy na aabot sa 145.43 megawatts ang natipid na konsumo sa kuryente sa buong bansa matapos ang pakikisa sa idinaos na 2026 Earth Hour noong Sabado, March 28. Batay sa report ng DOE, pinakamalaki sa nakatipid ang Luzon na umabot sa 75.25 megawatts, Visayas na mayroong 66.6 megawatts at Mindanao na may 3.58 megawatts. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na ipinakikita ng Earth Hour na kapag nagkakaisang mga Pilipino, kaya nating makamit ang makabuluhang pagbaba sa konsumo ng enerhiya. Higit sa lahat, paalalaan niya ito na ang pagtitipid ng kuryente ay hindi lamang para sa isang oras, kundi dapat isinasabuhay araw-araw. Muling nanawagan ng DOE sa publiko na ipagpatuloy ang diwa ng Earth Hour hindi lamang sa loob ng isang araw, kundi sa pamamagitan ng regular na energy conservation na mga gawain sa bahay at trabaho. Hataw Balita ngayon. Kinilala ng Malacanang ang pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor upang mabawasan ang epekto sa mga Pilipino ng krisis bunsod ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Sa pahayag ni Executive Secretary Ralph Recto kahapon, sinabi nitong nagbubunga na ang public-private synergy na iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para matiyak ang energy security ng bansa. Kabilang sa mga hakbang ang pagpapatatag ng supply ng langis, libreng sakay at pagpapaliban ng taas presyo ng ilang negosyo. Ayon kay Recto, sa unang linggo ng implementasyon ng Energy Conservation Program, mahigit 1,000 opisina ang sinuri upang tiyakin ang tamang paggamit ng aircon, ilaw at iba pang kagamitan para makatipid ng enerhiya.
Ipinatupad din ang mahigpit na gas diet sa mga sasakyan ng gobyerno kasabay ng panawagan na magtipid sa kuryente at gasolina. Pinalawig din ang Econ Mode hanggang sa paghahanda ng ASEAN Summit kung saan binawasan ng gastusin at aktibidad upang unahin ang mahalagang usapin. Kinilala rin ni Recto ang mga lokal na pamahalaan tulad ng City of Manila at Quezon City sa pagbibigay ng libreng sakay bilang bahagi ng pagdadamayan sa gitna ng krisis. Hataw Balita ngayon. Aarangkada na ngayong araw ng Lunes, March 30 ang libreng sakay na hatid naman ng pamahalang lungsod ng Maynila. Aabot sa 1,442 na mga pampasaherong jeep ang iikot sa buong lungsod para magbigay ng libreng sakay sa mga pasahero. Upang masiguro na kabilang sa programa ang inyong masasakyan, hanapin sa jeep ang karatulang may nakasulat na this PUJ is provided for by the City Government of Manila, libreng sakay. Ipinaliwanag naman ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso kung bakit tatagal lamang sa loob ng 5 araw ang programa ang libreng sakay ng lungsod. Unang-una, yung 5 araw na yun, ay may trabaho, yung 5 araw na yun ay may pasok, malaki ang volume, pero more than that, sa ngayon, sa loob ng 24 oras at tumigit kumulang 48 oras in total para gawin yung programa na ito. Bilang agarang at mabilis na kilos na pagtugon sa hirap ng dinaramahan ng tao, ay yung palahanguan natagpo ang kumperang maaari namin magamit. Palay po natin kung ito'y magiging matagumpay at ikalulugod ng tao, maaari natin baka magpatuloy ito. For the meantime, ito po ang maliit naming kakayanan. Maibsan ang hirap na dinaranas ninyo sa pananalapi sa mga gastusin natin pang-araw-araw. Nauna na inanunsyo ni Mayor Isko Moreno na napagkasunduan nila ng Manila Local Government Operators at jeepney drivers ng lungsod ang pagpapatupad ng libreng sakay sa mga commuters sa Maynila kung saan sasagutin ng LGU ang kita ng mga tsuper kapalit ang libreng sakay sa mga pasahero. Isasagawa ang libreng sakay sa Maynila ngayong March 30, March 31 at ipagpapatuloy ng April 6, 7 at 8. Hataw Balita ngayon. Gaya ng lungsod ng Maynila, may handog rin na libreng sakay ang Caloocan Local Government sa kanilang lungsod para naman sa mga pasaherong sumasakay ng tricycle. Nakipag-partner ang Caloocan LGU sa Tricycle Operators and Drivers Association o TODA sa lungsod para sa libreng sakay program na sisimulan sa darating na April 6. Iiral ang libreng sakay sa mga tricycle sa Caloocan City tuwing rush hour o sa mga oras mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Gayun din ang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ayon sa Caloocan LGU, ang bawat tricycle driver ay makatatanggap ng 695 pesos para sa 2 oras na serbisyo ng libreng sakay. Nauna na ang sinabi ni Caloocan City Mayor Along Malapitan na hakbang ito ng lokal na pamahalaan para ayudahan ang mga tricycle driver na kabilang rin sa mga pinakaapektado ng sobrang pagtaas ng presyo ng langis. Hataw Balita ngayon. Pinag-aaralan ng Social Security System ang pagpapatupad ng loan moratorium at condonation ng penalties para sa mga employer. Ayon kay SSS President at CEO Robert Joseph M. Declaro, layunin ng mga hakbang na ito na mabawasan ang pinansyal na pasanin ng mga miyembro at employer ng SSS, lalo na ngayong naharap ang bansa sa matinding hamon dulot ng pagtaas ng presyo ng langis. Kasama rin sa pinag-aaralan ang pagpapalawig ng deadline sa pagbabayad ng kontribusyon upang mabigyan ng mas malaking flexibility ang mga miyembrong nagbabayad nito. Binigyang diin ng SSS na nais nitong matulungan ang mahigit 40 milyong miyembro habang pinapanatili ang katatagan ng pondo.
Pinapaigting din ng ahensya ang paggamit ng digital systems upang mapabilis ang pagproseso at maihatid agad ang mga serbisyo. Inaabisuhan ng publiko na hintayin ang opisyal na anunsyo ng SSS para sa detalye ng mga programang nabanggit. Hataw Balita ngayon. Akala ko walang masyadong pagdagsa ng pasahero. Pero parang kabaliktaran. Wala na silang mabiling ticket. Di ba po? Dagsa yung mga babiyahe ngayong long holiday. Mas pinili nung siguro ng karamihan ang mag-commute kaysa magdala ng sariling sasakyan. Kaya siguro para yung makatipid. adjustment na ginawa. Sa halip na magdala ng sasakyan, magko-commute na nga lang. So para magawa ng paraan, dapat yung mga dagdag na mga buses. And Maganda I din. understand may mga special permit na binibigay para doon sa mga Last week pa meron na. Opo. Nag-issue na sila ng special permit para sa mga bus And what is probinsya. That's very good. And what is important also, yung matiyak, di ba yung may mga inspection na ginagawa, yung worthiness, road worthiness ng ating mga sasakyan. May inspect, and of course, kailangan din yung mga uninspected na mga drug testing doon sa mga drivers. Surprise drug testing. Surprise, Yan, ginagawa diba? nila. That's very important also, di ba po? And ano pa yung pwede? Tingnan din yung apart from that, dapat din ay yung mga documents, yung mga documents, yung mga nagta-travel abroad, that's very important. Doon sa sea travel naman, kailangan 4 hours before na mag-depart ka, dapat nandoon ka na. Yan ang mga binabanggit. Parang sa airport din. Lalo na dapat talagang mas maaga din pagka nasa mga paliparan ka naman. Yeah. Sea travel, that's very important. Lalo na din doon sa airport. Kasi kung yung mga documents mo, like for example, ikaw ay magsasama ng bata at wala naman yung parents mo, may DSWD documents as reported by Dante. So that's a very important reminder doon sa ating mga babiyahe. And make sure naman na yung ating mga kababayan, nakahanda din sila doon sa pagbiyahe nila. Oo. At simula ngayong araw, meron ng adjusted mall hours, yung operation ng mga mall. So magi-start na ngayon. Baka paalala natin doon sa mga kababayan natin, yung alas 10 ng umaga ay mag-uumpisa ng alas 11 ng umaga. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pero iba naman pagka weekend. Ayan. So adjusted na yung oras na yan. Okay. Para doon sa mga nagpapalamig. Kasi kahit hindi naman mamimili, meron tayong mga kilala nagpupunta ng mall para doon na magpalamig. Tipid sa kuryente. Meron talaga ganun ginagawa. Pero pabor din naman yun sa mga mall owners dahil pag tumambay sila doon, magugutom sila, mauuhaw sila. So umaano din sila na mauli ka silang bumili. Kahit na pa juice lang o kaya kape. Ganyan talaga yung mga nagtitipid. Tsaka magandang balita rin, medyo malaki din yung natipid. 145 megawatts yung natipid ngayong yung sa Earth Hour. And yung Earth Hour, this is a global program. Taon-taon naman niya ginagawa yan. Global, not only in the country, hindi lang dito sa Pilipinas. Global ito, itong advocacy na ito. Saka at least may mga positibong ginagawa. Nakikibahagi, kagaya nga nitong binalita natin. Merong libreng sakay para sa mga public utility jeepney sa Metro Manila at tricycle naman dyan sa Caloocan City. Alam mo, kanina pinanonood ko yung report. Yung tungkol sa binabanggit ni Mayor, iba, mayroon sila libreng sakay pero mayroon kaukulang bayad doon sa mga drivers. Mayroon ako nabasa na ganyan. I think, I don't know, may amount doon na bibigay daw, 3,000 per day doon sa mga drivers. Actually, yun yung di ba sinasabi natin last week na banggit ko yun. Mas maganda kung maglilibreng sakay yung LGU. Kunin na lang yung mga mga drivers. Mga driver, sila na lang bayaran para kumita pa rin sila. Yung kinikita nila sa isang araw. Opo. May sure ka ng kita sa isang araw. 3,000. Tsaka hindi kailangan makipag-unahan sa mga pasahero. At kumbaga, natulungan sila ng gobyerno, ng LGU, dun sa talagang hanap buhay nila. That's correct. Okay. So, that's in Manila under Mayor Isko. And then dito naman sa Caloocan, libreng sakay naman sa tricycle tuwing rush hour. O yung mga tricycle dyan sa bagong baryo, nanonood pala sila sa atin. Good morning po. Maraming salamat sa panonood ninyo. Sabi nung isang nating kasama video editor, nadaan po ako doon sa Atoda. Tayo pala pinapanood pag umaga. Ganun ba? Salamat po sa Diyos. Magandang umaga. Shoutout sa inyo dyan sa mga taga-barangay Bagong Baryo sa Caloocan. Good morning po. Good morning po sa inyo dyan. Salamat.
Salamat. Oras, 9 minuto makalipas po ang ika-5 ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Cebu Pacific na may sapat itong jet fuel para sa lahat ng domestic at international flights nito hanggang June 2026. Ayon sa Cebu Pacific, patuloy itong nakikipag-ugnayan sa mga supplier at industry partners upang masigurong tuloy-tuloy ang supply sa mga susunod na buwan. Tiniyak din ito na hindi dapat mangamba ang kanilang mga customer at kumpiyansa silang makakabiyahe sa kabila ng mga hamon sa fuel supply chain. Gayunman, inamin ng airline na nag-adjust ito ng ilang flight schedules at ruta dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Samantala, una nang sinabi ng Philippine Airlines na sapat din ang kanilang fuel supply para sa operasyon sa mga darating na panahon. Hataw Balita ngayon. Naglaan ang Department of Labor and Employment ng 1.2 billion pesos na pondo upang palakasin ang mga programa para sa vulnerable workers kasunod ng deklarasyon ng Energy Emergency. Gagamitin ang pondo sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD at DOLE Integrated Livelihood Program o DILP na naglalayong magbigay ng emergency deployment at kabuhayan sa mga manggagawang maaring maapektuhan ng krisis. Bahagi ito ng Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport o APLIP program ng pamahalaan sa ilalim ng Executive Order No. 110 upang matiyak ang tuloy-tuloy na paggalaw ng ekonomiya at proteksyon sa kapakanan ng mga Pilipino. Nakikipag-ugnayan din ng DOLE sa Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration upang matulungan ang mga repatriated OFWs sa pamamagitan ng trabaho, training at livelihood support. Patuloy rin ang pagsasagawa ng job fairs sa buong bansa habang bumubuo ng karagdagang hakbang ang pamahalaan upang tugunan ang epekto ng krisis sa trabaho at ekonomiya. Noong nakaraang linggo, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang energy emergency dahil sa banta ng kakulangan sa supply ng langis dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, ligtas na dumating sa Pilipinas kahapon, March 29, ang 333 mga Pilipino mula sa Middle East, lula na ika-6 na chartered flight ng Pilipinas. Bukod sa mga OFW, kasama rin namang ito ang kanilang mga kaanak at iba pang mga Pilipino na na-stranded sa United Arab Emirates nang sumiklab ang gulo sa Middle East. Kahapon ay mainit silang sinalubong ng mga kawani ng Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration, katuwang ang Department of Foreign Affairs at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Binigyan ang mga ito ng tulong pinansyal, medikal at pamasahe pauwi sa kanilang mga probinsya at pansamantalang matutuluyan habang nasa Metro Manila. Sa datos ng Department of Migrant Workers, sa ngayon ay mayroon na ang kabuuan 3,248 na mga Pilipino ang natulungan ng pamahalaan na makauwi ng Pilipinas sa gitna ng nagpapatuloy na bakbakan sa gitnang silangan. Hataw Balita ngayon. Samantala, nagsagawa ng psychosocial counseling ang Philippine Embassy at Department of Health para sa mga Pilipino na nasa Israel. Sumailalim sa online psychosocial counseling session ang ilan sa ating mga kababayan na apektado ng kaguluhan doon. 55 mga Pilipinong natuto ng mga practical stress management at coping skills at lumahok rin sa group therapy sessions. Samantala, nakipagpulong rin ang Philippine Embassy sa Israeli officials kung saan tinalakay ang kapakanan ng mga Pilipinong manggagawa doon. Layon nito na masiguro ang kaligtasan at kalagayan ng Filipino workers sa gitna ng kaguluhang nangyayari sa Israel. Partikular sa pinag-usapan ng tungkol sa hotel workers, kabilang na ang tuloy-tuloy na assistance, trabaho at access sa essential services ng mga ito. Kasama rin sa mga kinausap ng embahada ang Israeli Population and Immigration Authority kung saan tinalakay ang mas malawak pang concern ng mga Pilipinong manggagawa doon. Hataw Balita ngayon.
At para sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Leia Salar mula sa Maryland, USA. Global News. Libo-libong Amerikano ang nagkilos protesta sa iba't ibang bahagi ng Estados Unidos sa ilalim ng No Kings Movement laban sa administrasyon ni US President Donald Trump. Layo ng mga rally na ipakita ang pagtutol sa kanilang tinatawag na paglayo sa demokrasya at labis na kapangyarihan ng pamahalaan. May hataw na balita si James Bontuyan. Napuno ng mga rallyista ang ilang kalsada ng malalaking lungsod sa Estados Unidos, kabilang ang New York, Washington DC, Los Angeles, Houston at Atlanta para sa isinasagawang No King Movement. Ayon sa mga organizer, umabot sa mahigit 3,000 rally ang isinigawa sa buong bansa na may layuning tutulan ang mga polisiyang ipinatutupad ng administrasyon ni US President Donald Trump. Sa kabisera ng Washington DC, nagmarcha ang libu-libong rallyista mula Virginia patungo sa Lincoln Memorial, dala ang mga placard na Trump must go, no justice, no peace at ice melts, habang isinisigaw ang kanilang panawagan sa pamahalaan. And I'm fed up with everything that's going on, and I don't believe in anything that this presidency goes for, especially this war. So we're here to participate and also to show future generations that change can happen and hope is our resistance. Sa New York naman, dinumog ng libu-libong protester ang Times Square at mga kalye ng Manhattan. Sa dami ng nakiisa sa kilos protesta, kinailangang isara ng mga polis ang mga kalsada para bigyang daan ang pagmamarcha. I'm here to try to stand up and call attention to how things need to change to bring democracy back to the United States. Ayon sa mga nagpoprotesta, nanganganib na umano ang demokrasya sa bansa dahil sa mga polisiya at desisyon ng administrasyon. It's been the most difficult year, I think, of probably all of our lives. This president does not represent us at all, and he represents democracy that is going to be gone soon if we don't do something about it. And so we're out here because we feel that the Constitution is under threat in a multitude of different ways. Things aren't normal. They aren't okay. And so we're out here helping keep people safe, make sure their voices get heard. Kasama sa mga polisiya na tinututulan ng mga rallyista ang mahigpit na immigration policy, patuloy na digmaan sa Iran at ang tumataas na gastusin sa bansa. I think it's important for everybody in every big city and small town to come out and say we're not okay with this, we're not okay with ICE, we're not okay with masks, bandits, people. Sa ilang lugar naman tulad ng Los Angeles at Dallas, nagkaroon ng girian sa pagitan ng mga protester at mga polis na nagresulta sa pagkaaresto ng ilang lumahok sa demonstrasyon. Ngunit sa kabila nito, iginiit ng mga organisador na mapayapa ang karamihan sa kanilang pagpuprotesta at layon lamang nitong ipahayag na sa loobin ng mga mamamayan. This is a really good way to show the rest of the world how many Americans are not with this president and not behind all of the horrible things he's doing. Samantala, bukod sa Estados Unidos, nagsagawa rin ng kalintulan na kilos protesta sa ibang bansa, kabilang ang Germany, United Kingdom at Italy, kung saan nagtipon ang mga tao upang ipakita ang pakikisa at pag-alala sa mga nangyayari sa Amerika. Sa kabila ng malawakang rally, hindi pinansin ng White House ang mga protesta at tinawag itong mga aktibidad na pinopondohan ng mga grupong politikal at walang sapat na suporta mula sa publiko. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Nagbabala ang Iran na posibleng paglunsad ng ground attack ang Estados Unidos sa kabila ng lumulutang na balita kaugnay sa posibilidad ng diplomatic talks sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa Iran, handa naman ang kanilang pwersa sa pagdating ng mga sundalong Amerikano. May hataw na balita si Jihan Tamasunas. Isang buwan na mula nang magsimula ang digmaan sa gitnang silangan sa pagitan ng magkasanib na puwersa ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran.
Sa kabila ng mga umuugong na umano'y tangkang diplomatikong usapan, nagpapatuloy pa rin ang sagupaan at opensiba mula sa magkabilang panig. Sa pagpasok ng laban sa ika-5 linggo, naglunsad ng sunod-sunod na pag-atake ang Iran sa mga bansa sa Gulf na tumama sa mahalagang industrial sites. Sa United Arab Emirates, ilan ang nasugatan matapos tamaan ng missile at drone attack ang isang malaking aluminum plant sa Abu Dhabi. Sa Bahrain naman, 2 manggagawa ang nagtamo din ng sugat matapos targetin ang isa sa pinakamalaking aluminum facility sa mundo. Sa Oman, isang foreign worker ang nasugatan sa isang drone strike sa port ng Salalah, habang sa Kuwait, malubhang nasira ang radar system ng international airport matapos atakihin ng hindi bababa sa 15 drone. Ayon sa Iran, ganti ang mga pag-ataking ito sa mga naunang strike ng US at Israel sa kanilang mga pasilidad. Sa gitna ng tumitinding sigalot, nagbabala si Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf sa posibleng ground invasion na pinaghahandaan umano ng Estados Unidos. Ayon sa kanya, handa ang Iran na harapin ang anumang puwersa ng US na papasok sa kanilang teritoryo at paparusahan din ang mga kakampi ng Amerika sa rehiyon. Samantala, nagbabala rin ang Iran Revolutionary Guard laban sa mga American University sa gitnang silangan. Ayon sa kanila, ituturing na lehitimong target ang mga campus ng mga US University sa rehiyon kung magpapatuloy ang pag-atake sa mga universidad at research centers sa Iran. Kabilang sa mga posibleng maaapektuhan ang mga sangay ng mga kilalang pamantasan tulad ng Georgetown University, New York University at Northwestern University na may mga campus sa Qatar at United Arab Emirates. Binigyan din ng deadline ng Iran ang Estados Unidos na dapat kondinahin nito ang mga pag-atake sa mga universidad ng Iran bago magtanghali ng March 30 at kung hindi ay posible umanong sumunod ang mga pag-atake. Pinayuhan din ang mga guro, estudyante at mga residente na lumayo sa mga campus ng mga American universities sa rehiyon bilang pag-iingat sa posibleng pag-escalate ng kaguluhan. Gian Tamasunas, humahataw sa balita ngayon. Mas lalo pang tumindi ang tensyon sa gitnang silangan matapos magpakawala ng missile ang mga rebeldeng Houthi mula Yemen patungong Israel nitong Sabado. Kasabay nito, nagsagawa rin ng pag-atake ang Iran sa isang base militar ng Estados Unidos, Saudi Arabia. May humahataw na balita si Winlove Marquez. Sumiklab ang panibagong tensyon sa gitnang silangan ng magpakawala ng kauna-unahang missile ang mga rebeldeng Houthi mula Yemen patungong Israel simula nang magsimula ang digmaan. Agad namang naharang ng Israel ang nasabing missile mula sa Yemen. Ayon sa Houthi, target ng pag-atake ang mga sensitibong lokasyong militar ng Israel at posible pa itong masundan ng mga susunod na pag-atake. Nagdulot ito ng pangamba sa seguridad ng Red Sea Shipping Corridor na isang mahalagang ruta ng pandaigdigang kalakalan. Samantala, naglunsad naman ng pag-atake ang Iran sa Prince Sultan Air Base sa Saudi Arabia gamit ang 6 na ballistic missiles at 29 na drone. Hindi bababa sa 15 sundalong Amerikano ang nasugatan at ilan sa kanila ay malubha ang kalagayan. Ito na ang ikatlong magkakasunod na pag-atake sa naturang base sa loob ng isang linggo na nagpapakita ng lalong paglala ng sigalot sa rehiyon. Sa Lebanon, 3 mamamahayag ang nasawi matapos tamaan ng airstrike ng Israel habang nag-uulat sa gitna ng Israel-Hezbollah war. Kabilang sa nasawi, sina Ali Shoaib ng Al-Manar TV at ang magkapatid na sina Fatima at Mohamed Tuni ng Al-Mayadin. Ayon sa Israel Defense Forces, target nila si Shoaib dahil sa umano'y pagiging konektado nito sa Hezbollah, bagamat walang ebidensyang makapagpapatunay sa pahayag ng IDF. Kinondena naman ni Lebanese President Joseph Aoun ang pag-atake at tinawag itong malinaw na paglabag sa mga batas na nagpoprotekta sa mga mamamahayag. Patuloy ring nakararanas ng mga pag-atake ang ibang bahagi ng gitnang silangan, kabilang ang Kuwait, United Arab Emirates at Oman.
Dahil sa lumalalang sitwasyon, nakatakdang magpulong ang Pakistan kasama ang Saudi Arabia, Egypt at Turkey upang talakayin ang krisis at humanap ng paraan para mapababa ang tensyon sa rehiyon. Winlab Marquez, humahataw sa balita ngayon. Pinangunahan ng Pakistan ang pagpupulong kasama ang Turkey, Egypt at Saudi Arabia upang talakayin ang paraan para matigil ang gyera sa Iran. Sentro ng diskusyon ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz na mahalaga sa pandaigdigang supply ng langis. Ayon kay Pakistani Foreign Minister Ishaq Dar, tinalakay ng mga leader ang mga hakbang para sa agaran at pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Lumabas sa usapan ng ilang panukala tulad ng paglikha ng konsorsyum na mangangasiwa sa daloy ng langis sa naturang daanan. May mga suhestyon din na magpatupad ng sistema ng bayad gaya ng sa Suez Canal upang mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga barko. Ipinahayag din ng China ang suporta nito sa inisyatiba ng Pakistan bilang pangunahing tagapamagitan sa usapin. Samantala, sinabi ng Turkey na mahalaga ang tigil putukan at ligtas na pagdaan ng mga barko bilang hakbang sa pagpapababa ng tensyon sa rehiyon. Hataw Balita ngayon! Pinalalakas ng Ukraine ang ugnayan nito sa mga bansa sa Gulf habang nagpapatuloy ang digmaan laban sa Russia. Layunin din itong palawakin ang papel bilang isang international security donor. Si Gerard Moral, humahataw. Nilagdaan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang isang defense cooperation agreement sa pagitan ng Ukraine at Qatar nitong Sabado. Layon ng kasunduan na palakasin ang proteksyon ng mga mamamayan at paigtingin ang kooperasyon sa depensa ng dalawang bansa sa loob ng hindi bababa sa 10 taon. Kasabay nito, nakipag-usap rin si Zelensky sa United Arab Emirates upang mapaunlad ang proteksyon sa himpapawid at mahahalagang infrastruktura gamit ang karanasan ng Ukraine sa digmaan. Nauna rito, nilagdaan din ng Ukraine ang isang kasunduang pangdepensa kasama ang Saudi Arabia na inaasahang magbubukas ng mga oportunidad sa teknolohiya, pamumuhunan at kooperasyon. Ipinapakita ng mga hakbang na ito ang pagsisikap ng Ukraine na gamitin ang karanasan nito sa digmaan upang makatulong sa seguridad ng ibang bansa, lalo na sa harap ng tumitinding banta sa rehiyon, partikular mula sa Iran. Nagpadala na rin ng Ukraine ng mahigit sa 200 eksperto sa pagkontrol ng drones sa mga bansa sa Gulf at may mga karagdagang eksperto pang ipapadala sa ibang bahagi ng gitnang silangan. Ayon kay Ukrainian Foreign Minister Andriy Sybiha, malapit nang matapos ang mga kasunduang pangseguridad sa pagitan ng Ukraine, Qatar at UAE upang mas mapalakas ang depensa laban sa mga pag-atake. Samantala, itinanggi naman ni US Secretary of State Marco Rubio ang pahayag na iniuugnay ang security guarantees ng Estados Unidos sa pagsuko ng Ukraine sa rehiyon ng Donbas para sa Russia. Ayon kay Rubio, walang ganitong kondisyon sa mga pag-uusap para sa posibleng kasunduang pangkapayapaan. Patuloy pa rin ang mga negosasyon para sa isang kasunduang pangkapayapaan, ngunit ayon kay President Zelensky, kailangan pa ng mas maraming pag-uusap bago ito tuluyang maisakatuparan. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon. Dumarami ang mga pamilyang nahihirapan sa pagbili ng pagkain dahil sa tumataas na gastusin. Kasabay nito, mas marami na ang umaasa sa food support sa Christchurch. May hataw na balita si Early Briones. Pinasok at ninakawan ng isang food pantry sa Christchurch sa New Zealand nitong Biyernes, March 27. Matapos pilitin buksan ng mga magnanakaw ang mga pintuan at kunin ang mga pagkain na kalaan para sa mga nangangailangan. Ayon sa namamahala ng food pantry, malaking dagok ito dahil nababawasan ng pagkain dapat ay para sa mga kapuspalad. Sinabi rin nila na ang mga pagkain ito ay donasyon at inipon para maipamahagi sa mga talagang nangangailangan. Sa kabila nito, patuloy ang pagtutulungan ng mga volunteers sa isang community garden kung saan nagtatanim at namimigay ng sariwang gulay para makatulong sa mga residente. Ayon sa kanila, mas dumarami ang interes ng mga tao, hindi lang sa pagkuha ng pagkain, kundi pati sa pag-aaral kung paano magtanim.
Sa isang community fridge naman, mabilis na nauubos ang libreng pagkain at may mga dumarating araw-araw upang humingi ng tulong. Batay sa datos, tumaas ng 4.5% ang presyo ng pagkain sa loob ng isang taon at inaasahang mas lalo pa itong tataas dahil sa pagmamahal ng gasolina. Ayon sa mga ekonomista, naipapasa na ang pagtaas ng presyo ng langis sa mga produkto, kaya mas nararamdaman ito ng mga pamilya sa pamimili ng pagkain. Ilang mamimili ang nagsasabing halos dumoble na ang kanilang lingguhang gastusin sa grocery. Mula sa halos $300 ay umaabot na ng $500 para sa isang pamilya. Dahil dito, kinakailangan magtipid at magbawas ng ibang gastusin ng marami. Ayon naman sa mga food bank, nananatiling matatag ang mga donasyon. Ngunit inaasahang patuloy na lalaki ang demand sa food assistance habang tumataas sa mga gastusin. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Ligtas na nakarating sa Havana ang dalawang sailboat na may dalang humanitarian aid matapos mawala habang naglalayag mula Mexico patungong Cuba. Sakay ng mga bangka ang 9 na tripulante mula sa iba't ibang bansa, kabilang ang isang 4 na taong gulang na bata na lahat ay nasa maayos na kalagayan. Ayon sa mga organizer ng Our America Convoy, nagbago sila ng ruta dahil sa malalakas na hangin kaya naantala ang kanilang pagdating. Dala ng mga sasakyang pandagat ang tulong tulad ng pagkain, gamot at iba pang supply para sa Cuba na patuloy na nahaharap sa krisis sa enerhiya at ekonomiya. Hataw Balita ngayon! Kinumpirma ng Nestle na ninakaw ang isang truck na may dalang mahigit 400,000 piraso ng isang sikat na tsokolate habang bumabiyahe sa Europe. Tinatayang nasa 12 tonelada ang laman ng shipment na nawala habang nasa pagitan ng production at distribution points mula Italy patungong Poland. Nagbabala ang kumpanya ng posibleng magdulot ito ng kakulangan ng naturang brand sa mga tindahan lalo na ngayong holiday season. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente habang pinangangambahang maibenta ang mga ninakaw na tsokolate sa iligal na merkado. Hataw Balita ngayon! At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Maryland, USA, ako si Lea Salar. Magandang araw. Oras sa buong kapuluan. 5:36 na po ng umaga. Nakatulog yung tagapindot ng alarm clock eh. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Darating na sa Pilipinas sa susunod na linggo ang unang batch ng mahigit 1 milyong bariles ng diesel na binili ng pamahalaan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ang shipment na in-order ng Department of Energy ay sapat para tugunan ang 5 araw na demand ng bansa. Target ng pamahalaan na makabili ng kabuuang 2 milyong bariles ng diesel sa ilalim ng Emergency Energy Situation o Security Program. Bahagi ito ng mas malawak na plano ng administrasyon na palakasin ang supply ng enerhiya sa gitna ng global oil supply disruptions. Pagtitiyak ni Recto, patuloy pang naghahanap ng iba pang supplier ang Pilipinas mula sa iba't ibang bansa upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply. Layunin nitong mapanatiling sapat ang fuel stockpile at maiwasan ang kakulangan sa gitna ng umiigting na tensyon sa gitnang silangan. Hataw Balita ngayon! Nagkasundo ang Department of Trade and Industry, manufacturers at retailers na ipagpaliban ang pagtaas ng presyo ng basic necessities at prime commodities hanggang April 16. Layunin nitong mapanatili ang presyo sa gitna ng epekto ng tensyon sa gitnang silangan sa supply at logistics. Ayon sa DTI, handang saluhin ng mga kumpanya ang dagdag gastos upang hindi agad maipasa sa mga consumer ang pagtaas ng presyo. Nilinaw rin ang walang automatic price freeze sa ilalim ng energy emergency, ngunit paigtingin ang monitoring sa presyo at supply ng mga produkto. Hinihikayat ang publiko na suriin ang SRP ng mga pangunahing bilihin sa opisyal na website at social media ng DTI. Hataw Balita ngayon!
Hinimok ng isang senador ang ilang ahensya ng pamahalaan na bantayan ngayon ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Ito'y kasunod ng pagtaas ng singil nito dahil sa nagpapatuloy na gulo sa Middle East. May humahataw na balita si Jed Neresina. Nagbabala si Senator Sherwin Gatchalian sa nakaambang record level na pagtaas sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ngayong buwan ng Abril. Ayon sa senador, inaasahang 35 hanggang 40 pesos ang dagdag presyo sa bawat 11 kilogram cylinder ng LPG. Dahil dito, nanawagan ang Senate Finance Committee Chairperson sa Department of Energy o DOE at Department of Trade and Industry o DTI na protektahan ang kapakanan ng mga mamimili. Binigyang diin ni Senator Gatchalian na malaking dagdag pasanin ito para sa mga ordinaryong pamilya at maliliit na negosyo gaya ng mga karinderya. Gate pa ng senador, ang LPG ay isang pangunahing pangangailangan kaya dapat itong bantayan upang hindi lalong humirap ang buhay ng mga Pilipino. Dahil dito, iminumungkahi niya sa DOE at DTI ang mahigpit na monitoring kung saan dapat siguraduhing sapat ang supply at tama ang presyo sa merkado. Dapat din aniyang maikonsidera ang pagpapataw ng price ceiling, lalo na kung hindi na makatwiran ang taas singil. Ayon sa senador, dapat na pag-aralan ang paglilimita sa presyo sa ilalim ng Republic Act 10623 o ang Price Act. Nauna nang nagpatupad ang Regasco noong March 26 ng taas presyo sa LPG kung saan nagkaroon ng dagdag na 8 pesos per kilogram para sa regular na 11 kilogram na tangke, habang tumaas naman ng 88 pesos ang cylinder. Paliwanag ng Regasco, apektado na rin ang kanilang operasyon dahil sa sobrang taas ng presyo ng diesel. Jed Neresina, humahataw sa Balita Ngayon. Inaasahang matatapos sa katapusan ng Mayo ang pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa isang Vice Chairperson ng House panel, samantala may ilang kongresista ang naniniwalang may sapat na bilang sa Kamara para maiakyat ang reklamong impeachment sa Senado. May hataw na balita si Rosalie Cos. Naniniwala si House Justice Committee Vice Chairperson at San Juan City Representative Bel Zamora na matatapos sa katapusan ng Mayo ang pagdinig ng panel sa dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Layo ng pagdinig na matukoy kung may probable cause o sapat na ebidensya ang impeachment complaints para mairekomenda sa plenaryo ng Kamara na iakyat sa Senado para sa isang paglilitis. From the time of the initiation or referral to the Committee on Justice, it's 60 session days. So our estimate is, if I'm not mistaken, mga end of May. Naniniwala rin ang kongresista na sa kasalukuyan may sapat na bilang sa Kamara para maiakyat ang reklamo sa Senado para sa impeachment trial. Ito ay bagaman iginiit nito hindi naman nangangahulugang may pagkiling ang mga kongresista kaugnay ng impeachment proceedings laban sa Vice-Presidente. Umaasa po kami and I believe that we have the numbers. We need 1/3 or around 106 if I'm not mistaken, and I believe we have the numbers. Congressmen have read the complaints. And they believe that there is that we are correct in declaring it to be sufficient in form, sufficient in substance, and that the affidavits or the annexes to the complaints are sufficient to show that there is probable cause. Of course, like we said, we will still have to go through the Committee on Justice hearing to declare probable cause. Si House Justice Panel member at Manila 3rd District Representative Joel Chua naniniwala ring susuportahan ng 1/3 ng mga kongresista ang impeachment complaint laban kay VP Duterte. So, sa more than 300 congressmen, ako po'y naniniwala, lalong-lalo na kung maipepresenta namin itong mga ebidensya at mailalatag ito ng maayos dito sa committee hearing, madali po kami makakakuha
ng 105 na kinakailangan po para po umusad ang kaso po at may endorso sa Senado. Samantala, para naman kay Attorney Diana Lorenzo Sinian, bilang isang co-equal branch ng Kamara ang Korte Suprema, may choice itong ituloy pa rin ang pagdinig sa mga reklamong impeachment laban kay VP Duterte, kahit na maglabas pa ito ng hindi paborableng desisyon. Kasunod ito ng petisyong inihain ng mga abogadong sumusuporta kay VP Duterte sa Supreme Court para hilingin pigilan ang pagdinig ng House Justice Committee dahil sa alegasyong pag-abuso sa kapangyarihan. Gayunman, nasa desisyon pa rin ito ng mga miyembro ng House Justice Panel. Considering that they are co-equal branches, personally, I believe they can if they choose to. However, it really will depend on what the decision or what the order of the Supreme Court will be at that time. Yun po yung kailangan nilang i-take up as a committee and then decide how to move forward. Ayon kay VP Duterte, wala siyang kinalaman sa petisyon at hindi kinonsulta ng mga abogadong naghain nito, bagaman nagpapasalamat ito sa kanila. Hindi sila nag-consult sa akin, no? Kasi hindi ko na iniisip ang impeachment sa panahon na yun. Iniwan ko na yan lahat sa mga abogado. At syempre, nagpapasalamat ako sa mga lawyers, independent lawyers na hindi kasama sa defense team, na nag-iisip pa rin na ipaglaban ang ating saligang batas at kontrahin ang pag-abuso ng proseso ng impeachment. Hindi naman naniniwala si Bicol Zero Party List Representative Terry Don, House Justice Panel member, na walang alam ang pangalawang Pangulo sa hakbang. Ito'y lalo na't kasama pa umano ni VP Duterte ang ilan sa mga petitioner sa araw ng Davao. Rosa Licoz, humahataw sa balita ngayon. Kalinsabay ng pagdiriwang ng kanyang ika-81 kaarawan noong Sabado, March 28. Inilunsad naman ng pamilya Duterte ang isang website para sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang post, sinabi ng pamilya Duterte na ito ay para sa mga taong sumusuporta at patuloy na naniniwala at tapat sa kanilang pamilya sa loob ng maraming taon. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Vice President Sara Duterte sa katapatan ng mga taga-suporta ng kanilang ama. To all the parallel support groups, volunteers, and the millions of Filipinos here and abroad who organized celebrations to honor him, maraming salamat sa inyong walang sawang pagmamahal at katapatan. Your loyalty to him is a testament to a leadership that truly prioritized the safety and dignity of every Filipino family. But as we celebrate, we also stand firm. The defense of his rights is a defense of our national sovereignty. To the Filipino people, thank you for being our strength. Through the storms and challenges, your resilience remains our inspiration. Hataw Balita ngayon. Pinaunahan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano kasama ng lokal na pamahalaan at mga guro ang groundbreaking ng 2 silid-aralan sa New Ibahay Elementary School sa El Nido, Palawan. Layunin ng proyekto na makatulong na mabawasan ang kakulangan sa classrooms at mapabuti ang kalagayan ng pag-aaral ng mga estudyante sa lugar. Bahagi ito ng humanitarian at civic assistance ng balikatan exercise kung saan pinagsasabay ang military exercises at pagtulong sa mga komunidad. Inaasahan pang masusundan ito ng iba pang proyekto sa iba't ibang lugar sa bansa kasabay ng nalalapit na formal na pagsisimula ng balikatan ngayong Abril. Hataw Balita ngayon. Patay ang 5 pulis habang 3 ang naitalang sugatan matapos natambangan ng mga hindi pa nakikilalang suspect sa Barangay Mother Poblacion, Sharip Agwak, Maguindanao del Sur noong Sabado ng gabi, March 28. Ayon sa Police Regional Office of the Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR, mayroon na silang persons of interest sa pananambang sa kanilang mga kabaro.
May humahataw na balita si Alan Manansala. Mariing kinundina ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region ang nangyaring ambush na ikinasawi ng 5 pulis at kinasugat ng 3 iba pa noong Sabado ng gabi, March 28 sa Barangay Mother Poblacion sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Naniniwala ang pro-bar na sinadya ang pag-atake sa kanilang mga kabaro. Bagaman hindi pa tukoy ang tunay na mga salarin na nasa likod ng pananambang, sa ngayon ay may tinitingnan ng persons of interest ang pulisya. Ayon kay Maguindanao del Sur Police Provincial Office Spokesperson Police Captain Giuseppe Tamayo, sa ngayon ay nagsasagawa na sila ng manhunt operations upang matukoy at maaresto ang mga salarin sa krimen. So far ngayon, tuloy-tuloy naman yung pagkakandak ng investigation and intelligence information. But unfortunately, hindi natin siya ma-divulge kung ano yung specific ng mga hakbangin ng ating PNP at AFP para na rin hindi masira yung ginagawa nating mga steps para dito sa agad na ikaresolba nitong incident na ginangyari nga sa ating mga kasamahan. Pauwi na sana ang mga biktima matapos magsagawa ng regular patrolling at police visibility sa lugar nang bigla na lamang silang inatake ng mga hindi pa nakikilalang armadong grupo. Kasi may portion doon na medyo na sira yung kalsada, kaya definitely mag-slow down yung ating mga kasamahan at doon sila nakakuha ng tiyempo nung mabagal yung takbo ng mga tropa natin. Binisita naman ni Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa ang mga pulis na sugatan. Agad din itong nakipagpulong kay Maguindanao del Sur Governor Dato Alimid Timbang at PROBAR Regional Director Jason De Guzman upang talakayin ang mga hakbang kaugnay sa insidente. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Regional News. Plano ng pamahalaang panlalawigan ng Iloilo na magdeklara na ng state of calamity sa gitna ng nararanasang labis na pagtaas ng presyo ng langis. Ito ay upang magamit ang Quick Response Fund o QRF sa pagtulong sa mga sektor na apektado ng mega oil price hike. Ayon kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., kailangan magkaroon ng deklarasyon upang makapaglabas ng mas malaking pondo para sa ayuda. Tinatayang umaabot naman sa 82 milyong piso ang QRF ng probinsya na maaaring gamitin para tulungan ang mga sektor na apektado ng mega oil price hike. Hataw Balita ngayon. Nagsimula ng pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon sa pagpapatupad ng fuel assistance para sa transport sector matapos ideklara ang state of calamity dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Provincial Information Office Chief Salvador Mendoza, umaabot sa 5 milyong piso ang paunang pondo na kinuha mula sa Quick Response Fund ng lalawigan. Layo ng programa na mabawasan ang gastusin ng mga tricycle driver na apektado ng mataas na presyo ng langis. Sa ilalim ng ayuda, maaaring makatanggap ang bawat tricycle driver ng isang full tank o hanggang 7 litro ng gasolina. Tinatayang nasa 13,000 motor tricycle operators permit o MTOP holders sa 14 na bayan at isang lungsod ang target na benepisyaryo. Hataw Balita ngayon. Sa layuning maging mas accessible sa mga Cebuano ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan, kahit lagpas na sa tinatawag na office hours, inilunsad ng Cebu City Government ang 24/7 Government Service Hub. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, inaasahang mas mapapabuti ang pagseserbisyo ng pamahalaan para sa publiko, lalo na sa mga nagtatrabaho sa gabi. Layunin din itong matugunan ang mga pangangailangan ng iba't ibang sektor, kabilang na mga nasa business process outsourcing o BPO industry. Sa pamamagitan ng 24/7 Government Service Hub, mas mapapabilis ang pagbibigay serbisyo, mababawasan ang oras ng paghihintay at magiging mas convenient para sa mga taong nahihirapan na makapag-avail ng mga serbisyo ng pamahalaan sa mga regular na oras. Hataw Balita ngayon.
Sa pagpapatuloy ng hataw balita ngayon, arestado ng Masbate Maritime Police ang 12 individual na nahuli sa akto dahil sa iligal na pangingisda sa karagatan sakop na ang Kawayan, Masbate. May humahataw na balita si Cherry Galicia. Huli sa akto ang 12 kalalakihan dahil sa iligal na pangingisda sa karagatan ng Kawayan, Masbate. Ayon sa Philippine National Police Maritime Group, nasabat sa magkahiwalay na operasyon ang 4 na fishing bangka matapos ang pakikipaghabulan sa mga otoridad sa karagatan. Ayon sa PNP Maritime Group, naaktuhan ang mga ito na gumagamit na pinagbabawan na hulbot-hulbot na nakasisira sa coral reefs at iba pang yamang dagat. Ito yung klaseng panghulbot-hulbot. So parang ito yung pag binagsak kung saan po siya is sumasabit po siya sa mga corals. Meron po siyang parang ring na nakakasira po sa ilalim po ng dagat. So, ito po, sa pamamaraan po nito, lahat po ng masagasaan po nito ay masisira po talaga sa ilalim po ng dagat. Kaya nasisira po ang mga tahanan po ng isda. Sinampahan na ng kaso ang mga suspect sa paglabag sa Republic Act No. 10654, kaugnay ng destructive fishing methods. Nasa kustodiya na ng pulisya ang mga nasabat na bangka at iba pang kagamitan sa iligal na pangisda. Nakipag-ugnayan na rin ang Maritime Police sa mga LGU at bantay dagat upang paigtingin ang pagbabantay sa karagatan ng Masbate. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Ipinakita ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec ang halaga ng rice processing system sa modernong agrikultura. Sa makabagong sistemang ito, naiiwasan ang nasasayang na ani at napapanatili ang mas mataas na kalidad ng produkto na nagiging daan sa mas magandang presyo ng mga ito sa pamilihan. May humahataw na balita si Danny Munar. Sa layuning mapaunlad ang produkto at pag-recover sa mga nasasayang na ani ng palay, ipinakita ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec ang operasyon ng Rice Processing System o RPS sa Gimba, Nueva Ecija. Mula sa bagong aning palay, ipinasok ito sa destoner machine at dumaan sa hass aspirator, paddy separator, length grader at meats polisher machine hanggang sa maging malinis na bigas. Ayon sa PhilMec, pinakamagandang modelo ng RPS ay kaya maggiling na mula 4 hanggang 5 toneladang palay kada oras at may drying capacity na 12 tonelada. The state-of-the-art rice processing system na pinagkakaloob ng PhilMec, ang milling recovery nito ay 63 to 64. So kung titingnan mo, meron kang additional 7 to 8 kilos of milled rice in every 100 kilos ng palay. So malaki yun. Now, considering the total production of rice now in the Philippines is 21 million metric tons, pagka i-multiply mo yan, ang laki ng halos half na nung import natin ay masisave. Ayon sa mga kooperatiba na benepisyaryo ng RPS, malaking tulong sa kanilang kabuhayan ang modernisasyong ito dahil sa mas magaan ang proseso at mas gumaganda rin ang kalidad ng bigas. Ito ang dahilan kaya't mas madali itong maibenta sa merkado at nakakatulong rin para makalikha ng trabaho. So ang mga hamon dyan, una, presyo, wala kami kasiguruhan. Pangalawa, yung logistics, malaking gastos. So na nagkaroon kami ng rice processing system, yung nako-consolidate namin palay, tinutuyo na namin at iniimbag ito at kinikiling kung kailan kailangan para mag-benta bilang bigas. Madami po kami nabigyan ng trabaho. Yung po mga, siyempre may mga na-displace po dahil katulad po ng iba, dati hindi gumagapat. Ngayon po, harvester na. Kaya po yung po mga dating nabigapas, nakuha namin bilang operator, saka po pagbibilad na doon sa solar. Sa kasalukuyan, may 151 RPS na itinayo sa ilang bahagi ng bansa. Sa ilalim ng RC program, 132 ang fully operational at 19 pa ang inaasahang matatapos ngayong taon. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon.
Ngayon po nalalapit na ang long holiday. Marami sa ating mga kababayan ang nagsisimula ng dumagsa sa mga bus terminal, pantalan at airport. Gayon din po sa mga probinsya at mga tourist destination na kadalasang dinarayo kapag may mahabang bakasyon. Kaugnay nito, nakaalerto naman ang hanay ng Philippine National Police. Kasama na ang puwersa ng National Capital Region Police Office sa pagpapatupad po ng seguridad ngayong long holiday. At para pag-usapan niyan, makakasama natin ngayong umaga ang Chief ng Regional Public Information Office ng National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Asilo. Police Major Asilo, magandang umaga po at maraming salamat sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Yes ma'am, magandang umaga po. Okay, pag-usapan po natin. Ngayong nalalapit na po ang long holiday, kumusta po ang security preparations po, especially ng NCRPO? Opo, fully prepared na po ang NCRPO para ngayong long holiday. Nakataas po yung ating full alert simula po kahapon, Palm Sunday, at ito po ay magtatapos hanggang sa linggo ng pagkabuhay. Kaya po naka-full deployment po at naka-maximize ang police presence sa buong Metro Manila. Sa kabuuan po, meron po tayong 13,822 na personnel na nakadeploy. Hindi lamang po ito kapulisan, kasama po dito yung ating mga force multipliers at volunteers na nakapwesto po batay po sa actual nating assessment kung saan po inaasahan natin ang pagdami ng tao. At syempre po yung mga dadagsain ng ating mga kababayan. Ibig sabihin po nito, hindi lang po visible yung ating mga pulis, nakaposisyon din po tayo kung saan po tayo talaga kinakailangan at may nakastandby din po tayo na mobile at motorcycle patrols para po sa agarang responde. Ang mahalaga po dito hindi lamang po yung presensya ng aming mga kapulisan, kundi po yung ating kakayahan na rumisponde agad at umaksyon ng tama. Ganun din pong panatilihin natin ang kaayusan po sa bawat sitwasyon, lalo po ngayon na alam po natin ng ating mga kababayan ay nasa labas at ini-enjoy po or nagninilay po para sa ating Semana Santa. Okay, Police Major, you made mention about the 13,000 forces na kinabibilangan ng police, itong force multiplier, and then yung mga volunteers. Ano po yung mga areas na magiging focus ng deployment po? Yung pong ating deployment ay nakafocus po dun sa mga areas kung saan po dadagsain ng ating mga kababayan, gaya po ng ating mga places of worship or mga simbahan. Meron po tayong humigit kumulang na 1,303 personnel na nakatalaga dahil po ito yung inaasahan natin na pinakamalaking bilang ng tao ngayong Semana Santa sa ating mga major thoroughfares at mga highways po. Ito po yung mga tututok naman sa traffic management at road safety para po maiwasan yung aksidente at pagsisikip ng daloy ng sasakyan. Siyempre po yung ating mga terminals at mga transport hubs, magde-deploy po tayo dito para masiguro pong ligtas at maayos po yung biyahe ng ating mga kababayan. Pinakamataas po yung presensya ng ating mga kapulisan sa mga commercial areas at sa iba pang mga places of convergence kung saan inaasahan po yung pagdagsa ng publiko. Bukod po dito, meron po tayong 2,473 personnel na itatalaga po sa ating mga patrols para po sila po yung iikot at magsisiguro na may police visibility at agaran pong re-responde kung saan mang bahagi po ng Metro Manila. Okay, ma'am, paalala niyo po doon sa ating mga kababayan naman na babiyahe at pupunta sa malalayong lugar para iwas, syempre, sa mga kawatan. Sa ating po mga kababayan, simple lamang po ang mga paalala namin. Maging maingat po tayo bago umalis habang nasa biyahe at pagdating po sa destinasyon. Bago po tayo umalis na ating mga tahanan, siguraduhin po nakasecure ang ating bahay, maayos ang kandado at may taong mapagkakatiwalaan na maaaring tumingin-tingin habang wala po tayo. Habang nasa biyahe po tayo, huwag pong gawing lantad ang mahalagang gamit at manatiling alerto po, lalo na sa mga matataong lugar. At para naman po sa mga nagmamaneho, huwag pong kalimutan ang blow baguette, yung ating brake, light, oil, water, battery, air gas, engine, tires at self dahil marami pong mga aberya ang maiiwasan kung maayos po ang sasakyan bago po tayo magbiyahe. At kung may makita po or maramdaman na kahina-hinala, huwag po tayong mag-atubiling lumapit sa pulis or tumawag po sa 911. Kami po sa NCRPO ay nakahanda pero ang tunay pong seguridad ay nagsisimula po sa disiplina at pag-iingat po ng bawat isa.
Paalala nyo naman po, Police Major Hazel Asilo, doon sa mga todo forma. At syempre, yung suot, may mga alahas, ngayong dagsa po yung mga tao. Yes po, sa ating po mga kababayan na pupunta sa mga simbahan or magbabiyahe, hindi naman po natin kailangan na maglabas ng ating mga mamahaling gamit or magsuot ng mamahaling alahas. Baka po ito ay maging reason lamang po para kayo ay maka-attract po ng atensyon ng mga kawatan. Kaya kung maaari po yung mga mahalaga nating gamit, yung pong paglalabas ng cellphone, iwasan po natin lalo po tayo ay magbabiyahe at pupunta sa mga pampublikong lugar para na rin po sa ating kaligtasan. Okay, doon naman po sa mga makakasaksi ng anumang kahina-hinalang bagay o pangyayari o mayroon silang gustong i-report, kanino pwede makipag-coordinate ang ating mga kababayan po? Meron po tayong mga pulis na nandyan po na nagmaman ng ating mga police assistance desk na maaari po ninyong lapitan kung sakali man po na kayo ay naka-witness ng kaanumang insidente or meron po kayong kahina-hinalang mga sitwasyon or napapansin na gusto nyong i-report. Ganon din po yung ating pagdawag sa 911. Maaari po natin yan gawin para po sa ating mga agarang police assistance na kinakailangan. Okay, doon naman po sa mga kababayan natin na babiyahe sa malayong lugar pero maiiwanan yung kanilang mga tahanan, anong paalala nyo? And at the same time, itanong ko na rin po, dito sa Metro Manila so far, mayroon po ba tayong namomonitor ng mga banta sa seguridad, Police Major Hasilo? Muli po sa ating mga kababayan na iiwan yung ating mga tahanan, muli i-secure po natin yung ating mga bahay, yung pinto, ang gate, ang bintana, siguraduhin po nating maayos na nakalock. Yung mga appliances po natin na hindi naman kailangan nakasaksak ng mas matagal, tanggalin na po natin yung pagkakasaksak sa socket. At ipagbilin po natin sa ating mga pinagkakatiwalaang kapitbahay or sa ating kabarangay para po matingnan-tingnan nila yun habang wala po tayo. At syempre po yung atin po mga gamit na wag po nating iwanan dun sa mga lugar na posible pong maka-attract ng atensyon ng mga kawatan. Itago po natin yung ating mahalagang gamit para hindi po ito maging eyesore or maka-attract po ng atensyon ng ating mga posibleng magnakaw po or pumasok dun po sa ating mga tahanan. At syempre po yung ating mga pagpo-post sa social media, iwasan po natin yan, yung mga ATM po natin or at this moment, at yung mga real-time na updates po natin kung saan po tayo. Iwasan po natin yan para po hindi tayo maka-attract din sa atensyon ng mga posibleng nagmo-monitor po na wala pong tao dito sa ating mga tahanan. Okay, at this point po, ano yung pangkalahatang mensahe ninyo po sa ating mga kababayan, sa publiko? Sa ating po mga kababayan, ang pinakamahalaga po ay ang pagiging alerto at responsable natin sa ating mga kilos. Siguraduhin po natin na ang ating bahay ay ligtas, mag-ingat po sa mga scams, at lagi po nating sundin ang mga safety measures na inilatag po ng ating mga otoridad. Huwag po mag-atubiling tawagan ng 911 kung may mga emergencies at maging mapanuri po tayo sa mga galaw natin sa paligid. Sama-sama po nating gawin ang ating mga dapat gawin para po sa ating kaligtasan at upang matagumpay po at ligtas nating sumbak para sa ating lahat. Maraming salamat, Police Major Hazel Asilo, ang Chief ng Regional Public Information Office ng National Capital Region Police Office. Good morning po and keep safe. Good morning po. Weather News. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes, March 30. Panoorin po natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecast Center. Magandang umaga, ngayon ay araw ng Lunes, March 30, 2026. Salukuyan nakakaranas tayo ng bahagyang maulap na kalangitan sa halos sa buong bansa. Ridge of high pressure area ang nakakapekto sa buong Northern Luzon. At yung makikita sa ating satellite image, wala po tayong nakikita o binabantayang LPA o bagyo sa loob at ganoon din sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong range of high pressure area o yung extension ng high pressure area ay magpapatuloy na makakapekto mostly sa Northern Luzon sa susunod na 2 hanggang 3 araw. At yung easterlies naman ay nasa pa rin makakapekto sa bandang Visayas at sa Mindanao sa susunod na 2 hanggang 3 araw. At sa lagay nating panahon,
Naasahan pa rin natin ang mainit at malinsangan na panahon, lalo na nung nasa tanghali at sa hapon. Asahan din ng mga localized thunderstorm sa bandang hapon o sa gabi sa ating bansa. Dahil sa tag-init o mainit at malinsangan na panahon, naasahan ang pinakamataas na antas ng temperatura sa Metro Manila ay aabot ng 33 degrees Celsius. Mas mataas ang temperatura may tatala sa Tuguegarao na aabot ng 36 degrees Celsius. Dako tayo sa Visayas at Mindanao. Sa Iloilo, Cebu at sa Tacloban, ang pinakamataas na temperatura ay aabot ng 31 degrees Celsius. Pero sa Zamboanga City at sa Davao City, mas mataas ang temperatura na aabot ng 34 degrees Celsius. Kahapon, ang pinakamataas na heat index sa ating bansa ay 41 degrees Celsius doon po sa Cotabato City, Maguindanao. Dito sa Metro Manila, umabot ng 36 hanggang 37 degrees Celsius. Ngayong araw, ang forecast nating heat index. Ang pinakamataaang heat index sa piling lugar sa bansa ay abot ng 40 degrees Celsius doon sa Dagupan City, San Jose Occidental, Mindoro, Langranja, La Carlota, Negros Occidental at sa Zamboanga City. Sa Metro Manila, ang inaasahang heat index ngayong araw ay 36 hanggang 37 degrees Celsius. Wala pa rin tayong gale warning kaya safe namang umalaot ang ating mga kababayan sa buong kapuluan dahil sa banahayad hanggang sa katamtaman ng pag-alon nito. Pero huwag kalimut na mag-ingat dahil sa mga nabubuong thunderstorm o mga localized thunderstorm sa bandang hapon o sa gabi. Ang araw sisikat sa ganap na 5:54 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:08 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Nakuha ng NHA Home Masters at Ombudsman Grapbusters ang panalo sa pagbubukas ng UNTV Cup Season 12 kagabi. 12 koponan mula sa mga ahensya ng gobyerno ang muling aabangan sa bakbakan sa hardcourt. Si JB Nunez humahataw. Binuksan na kagabi ang Season 12 ng UNTV Cup sa PhilOil Sports Arena sa San Juan City. 12 koponan ang muling maghaharap-harap sa hardcourt para sungkitin ang papremyong matatanggap ng kanilang napiling mga benepisyaryo. Kabilang dito ang Ombudsman Grapbusters, Senate Defenders, PhilHealth Health Insurers, Comelec Vanguards, PNP Responders at DOJ Regents na maglalaro para sa Group A. Habang sa Group B naman, kabilang ang mga koponan ng NHA Home Masters, Judiciary Magis, AFP Cavaliers, DENR Warriors, GSIS Furies at Office of the President. Sa season opener game, unang nagtuos ang NHA Home Masters kontra Judiciary Magis. Unang nakabuslo ang Judiciary Magis pero iniwanan sila ng 1 puntos na kalamangan ng NHA Home Masters sa pagtatapos ng first quarter. Lalo pang nagsipag ang NHA Home Masters sa second quarter kung saan nag-iwan sila ng double-digit na kalamangan sa score na 43-31. Double-digit na kalamangan ang kailangang mabuli ng Judiciary Magis kontra sa NHA Home Masters sa pagpasok ng second half nitong Season 12 game opener. Isa sa gagawing opensa ng Judiciary Magis ang bawasan ng kanilang mga nakukuhang foul para makahabol sa game. Pero kahit anong pagpupursige ng Judiciary Magis, hindi ito umubra sa mas agresibong opensa ng NHA Home Masters hanggang sa pagtatapos ng kanilang bakbakan. Final score, lamang ng 22 points ang NHA Home Masters sa score na 83-61. Honestly,
That's our mistake eh. Ang dami namin binigay na fouls sa kalaban. Medyo ano lang tayo, tiyagaan na lang ng depensahan na lang to. Pressurean tayo. Doon kasi ako nag-focus, talaga pina-pressure ko yung yung mga tao nila eh. Gusto ko pag may bola, yung kung sino may hawak ng bola, talagang i-pressure nila. Sa second game naman sa pagitan ng Senate Defenders at Ombudsman Graph Busters, na dominate ng Ombudsman Graph Busters ang Senate Defenders. Ayon sa coach ng Senate Defenders na si Mike Fermin, nagkakaroon pa ng adjustment ang kanilang mga player dahil mayroong mga bago sa kanilang lineup. Habang ang Ombudsman Graph Busters naman na second placer noong nakaraang season ay pinaghandaan kahit sino ang kanilang makatapat na kupunan. Baka yung adjustment nandun pa rin eh. Kakapaan pa rin. Kaya shuffle ako ng shuffle eh. Para makuha ko yung kung yung right combination ba. Hesitated yung mga galaw. We came prepared, ano? Alam naman namin kasi kahit sino makakalaban namin, alam din namin kung ano ilalagay, yung magiging resulta dahil kami pa rin ang gagawa. At the same time, kahit sinong kalaban namin, yung sistema andun pa rin. Ang naging kilang talaga is we work as a team. Final score 65-58 in favor of Ombudsman Graph Busters. Full support naman ang mga kupunan para sa panibagong season ng UNTV Cup na hindi lamang basta liga kundi may layunin ring makatulong sa mga nangangailangan. Napakagandang liga, nakakapaglaro na kami. At the same time, nakakabigay kami ng sa aming beneficiaries. So napakagandang liga talaga, sana maging tuloy-tuloy pa, hindi lang sana season 12. 12 years na tumutulong ang UNTV. Alam naman natin dito na may mga charitable tayong tinutulungan. So, congratulations sa UNTV sa 12 season natin dito sa liga. Sa isang dekada po nating pagsasama, isang dekadang UNTV Cup, marami na po tayong napagbigyan na mga asosasyon, mga iba-ibang mga kanya-kanya natin foundation. At muli, sa ngalan po ni Kuya Daniel at sa po ng aking po mga kasabahan sa UNTV Cup, kaming lahat po ay nagpapasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa UNTV Cup. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Abangan ang susunod pang mga exciting na bakbakan sa hardcourt dito sa UNTV Cup. Win in sports, win for charity. JP Nunez, humahataw sa balita ngayon. At para naman po bigyang gabay ang ating mga kasangbahay sa presyo po ng mga pangunahing bilihin, makibalita po tayo sa ating kasama na si Mikey Samson na nasa Paco Market sa Maynila. Mikey, good morning! Live report. Good morning, amiga Sherwin, at good morning din sa ating mga kasambahay. Happy Monday po sa ating pong lahat. At nandito nga po tayo ngayon sa Paco Market dito sa Manila para muli ay alamin ang galaw ng presyo ng ating mga pangunahing bilihin. Nandito po tayo partikular sa vegetable stall ni Ma'am Sally Panim. At atin muna siya nga kapanayamin. Tanungin muna natin sa kanya, kamusta po ba ma'am yung galaw po ng presyo po ng ating gulay nito pong mga nakaraang araw? At ngayon, tumaas po ba ito o bumaba? Okay lang na ma'am. Medyo bumaba. Medyo bumaba. Yan. Pagdating po sa supply ninyo, Ma'am Sally, nagkakaroon po ba tayo ng problema pagdating po sa pagta-transport po ng ating mga supply na gulay? And maraming salamat po Ma'am Sally. At good news din yan na hindi naman pala, bagamat nagkakaroon ng problema ngayon sa transportasyon, ay hindi nagkakaroon ng problema ang ating mga supply ng gulay dito sa Paco Market. At ngayon nga po, alamin natin yung presyo nila. Meron silang tindang patatas. Ayan, ang patatas po nila na wala ng balat. Ayan, para sa mga tinatamad ng magbalat, meron sila na naka-ready na. Ito ay nagkakahalaga ng 90 ang kilo. Meron din silang
carrots naman na wala na ring balat. Ito ay nagkakahalaga naman ng 120 ang kilo. Meron din silang Petchay Tagalog. Ayan, ang Petchay Tagalog nila ay 10 piso ang bawat tali. Ang kanila namang pong talbos, ayan, ay nagkakahalaga ng 10 piso ang bawat tali. Ayan, ay nagkakahalaga ng 10 piso din. Ay, nalaglag pa. Bawat tali. Ang daon ng sili ay nagkakahalaga naman ng 10 piso bawat tali. Ang kanilang talong, ayan, ay nagkakahalaga ng, magkano nga po ito, ma'am? Ayan, 70 ang kilo. At ang ampalaya naman nila ay nagkakahalaga. Magkano po dito, ma'am? 100 ang bawat kilo. Ayan, at para naman sa iba pang presyo ng ating mga bilihin. Sa gulay po tayo. Sa gulay, nagkakahalaga po ang kalabasa ng 65 ang kilo. Ang kamatis naman po ay nagkakahalaga ng 60 ang kilo. Ang sibuyas ay nagkakahalaga ng 80 ang kilo. Ang bawang po ay nagkakahalaga ng 140 ang kilo. Ang labanos ay nagkakahalaga ng 60 ang kilo. Ang sayote po ay nagkakahalaga ng 40 ang kilo. Ang repolyo po ay nagkakahalaga ng 50 ang kilo. Ang mustasa ay nagkakahalaga ng 10 piso ang bawat tali. At ang kangkong ay nagkakahalaga ng 50 pesos ang bawat tali. Sa bigas naman po tayo, ang Donorado ay nagkakahalaga ng 55 to 60 ang tali. Ang jasmine rice ay nagkakahalaga ng 60 to 60 pesos ang isang kilo. Ang Japanese rice ay nagkakahalaga ng 60 to 63 pesos. Ang Papa Pandan ay nagkakahalaga ng 60 pesos ang bawat kilo. At ang Thai rice ay nagkakahalaga ng 57 ang bawat kilo. Para naman po sa ating pork o baboy, ang pork kasin po natin ay nagkakahalaga ng 300 ang bawat kilo. Ang pork sigo ay nagkakahalaga ng 300 ang bawat kilo. Ang liempo ay nagkakahalaga ng 350 bawat kilo. At ang pork chop ay nagkakahalaga ng 330 bawat kilo. At ang pata ay nagkakahalaga ng 270 bawat kilo. At para naman po sa ating manok, ang paa ay nagkakahalaga ng 140 ang kilo. Ang drumstick ay nagkakahalaga ng 220 ang kilo. Ang wings ay nagkakahalaga ng 220 ang kilo. Ang whole breast chicken ay nagkakahalaga ng 200 ang bawat kilo. Sa isda naman po, sa bangus, nagkakahalaga ng 250 ang kilo. Ang tilapia ay nagkakahalaga ng 140 ang kilo. Ang galunggong ay nagkakahalaga ng 260 ang kilo. Ang pampano ay nagkakahalaga ng 410 ang kilo. Ang tuna ay nagkakahalaga ng 440 ang kilo. Ang tulingan ay nagkakahalaga ng 260 ang kilo. At ang dalagang bukid ay nagkakahalaga ng 300 ang kilo. Medyo mababa nga po ang presyo dito sa Paco Market Manila. Mula po dito sa Paco Market Manila, balik po sa inyo, dyan sa studio. Good news yan Mikey hindi masyadong tumaas ang presyo ng gulay. Ayan, maraming salamat Mikey Samson at maging sa iyong mga kasama dyan sa Paco Market Manila. Feature News. Sa gitna ng nararanasang krisis sa sobrang taas naman talaga ng presyo ng langis, marami pa rin po sa ating mga kababayan ang handang tumulong, bagaman sila rin ay nakararanas ng hirap. Gaya na lamang ng nag-viral na storya kamakailan sa social media kung saan isang pasahero ng jeep sa may Commonwealth Avenue, dyan po yan sa may Quezon City, ang nagbayad ng 200 pesos na pamasahe at saka bumaba ng jeep. Sa post ng jeepney driver na si Roy Stephen Manuel na nakuha sa CCTV footage sa loob ng minamaneho niyang jeep, kita ang pagbabayad ng isang pasahero ng 200 pesos at ito po, hindi na kumuha pa ng sukli mula sa driver. Ayon kay Stephen, nagpapasalamat siya ng sobra sa nasabing pasahero dahil malaking tulong ito para sa kanya. Lalo't napakataas po ngayon ng presyo ng diesel. Isa pa ring post ang umani ng atensyon kamakailan na ibinahagi ng estudyanteng si Ryan Salonga. Ipinost nito ang mensahe na nakapaskil sa loob ng jeep kung saan nakiusap ang driver sa mga pasahero nang magdagdag ng pamasahe kahit magkano lamang. At
yung bukal sa kanilang kalooban na nangangahulugan na hindi ito sapilitan. Ayon pa sa mensahe, tayo-tayo lang rin ang magtutulungan sa mga panahon na may ganitong krisis. At para naman doon sa mga kulang o walang pamasahe, nakiusap ito na magsabi lamang sa kanya upang maisakay pa rin ang pasahero kahit wala itong pambayad. Wow, Kakatuwa naman. Ganyan mga nakaka-good vibes talaga na mga balita. Sana dumami pa po kayo. Tularan pa. That's correct. Imagine 200. Kung titinan mo, pwede nang pambili ng 1 kilong bigasyon. Kahit 2 o 3, pwede. Kung yung Jasmine, magkano yun? 65, Ngayon, nasa 65, 62, depende. Kita ko, meron kang 2 kilo. Kita mo yan. Nakakatuwa naman. Sana marami pa. Marami pang mga kababayan tayo na gumawa ng ganyan. Na nakakaunawa ng ating sitwasyon ngayon na kinakaharap. Ayan. Tama yun. Saka yung sabi nga yung isa, doon naman sa kahit magkano yung kusa lang na gusto nilang idagdag sa pamasahe. Galing nun, no? Kahit kulang ang pera mo na pamasahe, magsabi ka lang sa driver. Okay, sa mag 1, 2, 3 ka. Bigla ka na lang tumakbo, no? Mag 1, 2, 3. Okay, sabit-sabit na lang sa jeep. Nakakatuwa. Salamat po. Sana dumami po kayo doon sa ating mga kababayan na nanonood, nakikinig. Parang awa niya na rin doon sa mga drivers. Nahirap din talaga po. At bago tayo magpaalam, narito po ang mga balitang aabangan mamaya. Mga aabangang balita. Department of Energy muling haharap sa panibagong press conference mamaya para magbigay ng update sa supply at presyo ng langis. Hataw Balita ngayon. Department of Trade and Industry at Department of Agriculture muling magsasagawa ng joint market inspection sa Malabon para alamin ang presyo ng mga bilihin. Hataw Balita ngayon. Department of Social Welfare and Development o DSWD kasama ang LTFRB magbibigay ng update hinggil sa isinasagawang distribusyon ng cash relief assistance para sa mga PUB driver at operators. Hataw Balita ngayon. Sitwasyon sa mga bus terminal, pantalan at airport kaugnay sa inaasang dagsa ng mga pasahero para sa long holiday tutukan. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Awit, Kapitulo 23, talatang 1 na nagsasabi, "Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan." Ang bilis ng oras at yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-30 sa buwan ng Marso 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan ng lahat na ang buo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ang lahat ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Dadis. Market team, good morning po sa inyo. Miss Joanna, ating thank you sa inyo at nakangiti si Christian at saka si Carl at saka din, syempre, si Aljan Lozano. Maraming salamat po sa 2 oras ninyong pagtutok sa ating balitaan ngayong umaga. Muli niyo po kaming samahan bukas para sa humahataw na balita. Ako po, si Annie Gantoy. At dito sa UNTV at UNTV, Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyong publiko ang aming pinahalagahan. Standby po, susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.